Okay, so dito tayo sa Ephesians chapter 1. At ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa spiritual blessings. So basahin nga po natin yung Ephesians chapter 1 verse 3. Sabi po doon, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings in heaven places in Christ." So, yun po. So, tayo po muna ay manalangin ng mga Panginoon sa lahat. Salamat muli sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng iyong salita. Nawa po kayo po ang may taas sa aming mabuhay at nawa lubos sa aming mga matutunan namin ngayong hapon ito. So, the guidance of the Holy Spirit. Lahat po nito, Diyos, na dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, dito po, no, ano po yung binasa natin? Ito po yung sulat ng ating kapatid na apostol na Pablo para po sa mga mananampalataya sa Episo. No? Alam naman natin na kapag si Apostol Pablo ay sumulat, ang dahilan kaya siya ay sumulat ay para siya po ay magbigay ng encouragement doon sa mga sinulatan. No? At makita natin doon sa verse 3 nating binasa na sabi doon, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us." Doon, sino daw ang nagpala sa atin ng mga spiritual na pagpapala? Yung Ama. Yun, yung Ama. The God and Father of our Lord Jesus Christ. In heavenly places, no? Blessed us with all spiritual blessings in heavenly places. Yung spiritual blessing pala ay mga heavenly sa heavenly places yon. Hindi dito sa lupa ang blessing na yon. So yun ay pang-spiritual na buhay. Tingnan nga natin, ano ho ba yung mga spiritual blessing na binabanggit dito? Number 1 po ay doon po sa verse 4. Ano yung nakalagay po sa verse 4? "According as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love." So number 1 po na pagpapalang spiritual ay yung pagkapili sa atin ng Ama before the foundation of the world. So, sa dami ng tao sa mundo, ay tayo po isa po sa pinili. So, masaya ka na ba tayo doon? Na ikaw ang pinili ng Ama? Ang dami namang tao pwedeng piliin, ba tayo pa? Hindi naman tayo katulad ng mga Amerikano, maputi, matangkad, matangos ang ilong. Tayo ay Pilipino. Ano ang kulay ng Pilipino? Kayo manggi. Ang ilong ng Pilipino ay ano? Hindi masyadong matangos. Yun, minsan na-flat, minsan wala nang ilong. Importante ay may butas ang ilong. Kahit ano pang hugis yan. Pero, ang Diyos po hindi tumingin sa physical na anyo para tayo ay piliin. Kasi nga, ang Ama, pumili siya, wala pa yung mundong ito. Yun. Kumbaga kung wala nang binigay na kondisyon, nakita ng Diyos, isisilang si Tatay Berting. Oh, wala ka pa nga tay, hindi ka pa naaanyuan, alam na ng Diyos na isisilang ka, isa ka sa pinili ng Ama na pupunta sa kanyang kaharian at makakasama natin ang ating Panginoong Kristo. Doon wala nang gutom, wala nang uhaw. Ay dito, puro gutom, puro uhaw, puro pawis, puro init. Nagkakahiblad-hadlad na mga tao sa sobrang sa sobrang init. So number 1 po yon na spiritual blessing. So, ganun mo yan, no? Na tayo ay pinili. Kailan daw? Before the foundation of the world. So, pangalawa, He predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. Yun. Ano yung pangalawa na spiritual blessing? Nakatakda na pala tayo na ampunin. Yun. Hindi naman tayo wala namang isa lang naman talagang anak ng Ama, ang ating Panginoong Kristo. Pero dahil nga sa tinatawag pong process ng tinatawag pong kahabagan ng Diyos, inampun niya tayo. Yun, pag sinabing inampun, hindi tayo totoong anak. Kaya nga inampun. So sabi doon, predestinated as unto the adoption. Yun, na predestinate, ibig sabihin, itinakda na tayo ay ampunin. Yun ang maganda nun. Na kahit hindi tayo anak, inaaring anak tayo. At tayo na po ay tagapagmana tayo, no? Hindi na po tayo
parang dito sa lupa, minsan wala na tayong mamana. May lupa na sa paso. Yun na lang mamanahin ng mga anak. O ano yung mamanahin mo? Yung sa'yo, yung kulay berdeng paso. O sa'yo, kulay green. Parang parang parehas lang yun. Tagalog English lang. Yung sa'yo, pula, itim. O anong kulay ang gusto mong paso? O puro paso na lang ang mamanahin. Pero tayo mga Kristiyano, ang unang makakamit natin ay yung pag-ampon. At siyempre, pag inampon ka, tagapagmana ka na ng kung anong mayroon ang Diyos. Ano bang mayroon ang Diyos? Siyempre, yung kanyang kaharian, yung eternal na langit, eternal na lugar. Kaya makita natin sa verse 6, to the praise of the glory of His grace, wherein He had made accepted and the beloved. Tapos ano pa? Verse 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Yun. Talagang yung pagkamatay ng ating Panginoon ay nakaplano na po yan before the foundation of the world. At pangatlong blessing yon. Ang dami naman pwedeng tubusin, tayo pang tinubos. Di ba? Kumbaga, may nasangla ka doon sa ano ba mga sanlaan, Cebuana, Palawan, isinanla mo yung bahay mo pero hindi mo matubos. Pero may isang taong tumubos at ibinigay sa iyo. Gala mo? Ano kaya ang reaksyon mo? Hindi mo na maririmata na yung bahay mo. Ginawa, may tumubos para sa iyo. Di ba? Matutuwa ka. Kasi gala mo, wala ka ng pambayad sa maririmata ng bahay. May natutumatanggap bang Cebuana ng bahay? Puro anahas lang dapat. Di ba? Pero ang punto doon, ang Panginoon ay gumawa ng hindi kayang gawin natin yung pagtubos. Yun. Para doon sa kasalanan ng mga pinili ng Ama before the foundation of the world. Kaya yung word na redemption doon ay nagpapakita na talagang ang Panginoong Jesucristo nung nagkatawang tao, itinigis yung kanyang dugo para sa mga pinili ng Ama before the foundation of the world. At makita rin po natin doon sa verse 8, wherein He had abounded toward it us in all wisdom and prudence. He made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He had purpose in Himself. So, pinangyayarin niya ang lahat ng bagay ayon sa kanyang sariling purpose o layunin. Yun. Ayon sa kanyang sariling kalooban, sa kanyang sariling gusto, ayon sa ikasisiyan niya. Yun. Purpose in Himself. Wala siyang kinukonsulta. Pipiliin ko si Lourdes Dola. Pipiliin ko si Romel Pababiar kasi guwapo. Naku din tayo papasan dyan. Baka sabihin na, pipiliin ko si Romel, guwapo. Nung hindi pa usang tao. So hindi ganon. Ang Diyos ay pinili tayo nang wala anumang kondisyon. Kaya makita natin yung blessing talaga. Sabi doon, sunod na blessing, ano yung sunod na blessing natin mga kapatid? In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Yung inheritance, yun yung mamanahin natin doon sa langit. Yun, sinasabi nga natin na kung dito sa lupa wala tayong babanahin, doon sa kaharian ng Diyos. Kung nasaan ang ating Panginoon, nandun din tayo. Hindi tayo pwedeng ihiwalay kasi ang iglesia o yung katawan ng Panginoon, kung nasaan siya, nandun siya. Merong bang katawan na hiwalay sa ulo? Ang Panginoon ang ulo ng katawan. Tayo ang katawan, kaya kung nasaan ang ating Panginoon na siyang ulo ng iglesia, hindi iglesia ni Kristo iglesia ng Diyos at iglesia ng buhay na Diyos na siyang suhay at haligi ng katotohanan,
Siya yung nasaan man ang Panginoon, nandun din tayo. Na siyang templo ng Diyos, na binabanggit na siyang bahay ng Diyos. Bahay ng Diyos, templo ng Diyos, halig at suway ng katotohanan, bahay ng buhay na Diyos. Ang daming tawag sa Biblia. Pero ang punto doon, kung nasaan ang ating Panginoon, nandun din tayo. Yun. Nasaan ba ngayon ang ating Panginoon? Doon sa piling ng Ama. Sa kanyang kaharian na walang hanggan. Na hindi na doon ay titira tayo ng walang hanggan. Kung sabing walang hanggan, wala nang katapusan na tirahan natin. Na doon, hindi ka na mag-iisip, magpapaaral ba ako? Hindi. Wala akong pantuition eh. Dito, pag wala kang pantuition, promissory notes. bawat exam, promissory notes. O, okay lang kung pumapayag. Ay, para kung hindi pumayag yung school, no? O, ganyan dito sa lupa. Pero doon sa ating pupuntahan na ipinangako ng Diyos na mamanahin natin, ay walang hanggan na po yun. Yun, wala ng luha, wala ng gutom, wala ng pigati, wala ng trials, wala ng suffering. Lahat ng mga negative, wala na po doon. Di hanggang dito lang sa lupa yon. Ngayon, nagigera sa Israel, Iran. Dito lang sa lupa yan. Nagbabagyo, naglilindol, nagbabaha. Dito lang sa lupa lahat yun. Wala na ho doon. Pagdating natin sa ating mamanahing eternal na kaharian, wala na po yung mga bagay na yan. Kaya masarap isipin na kahit marami nating problema mga kapatid, pero ang ipinapangako ng Diyos ay talagang magbibigay sa atin ng inspirasyon na magpatuloy na maglingkod sa kabila ng mga iba't ibang nangyayari. Ngayon, ilang napakainit na ng panahon, di ba? 45 degrees. Yun. Eh kung mahina-hina yung katawan mo, eh palagi dapat nakababad ka sa yelo. Kaya kasi yung temperatura natin, ang panlaban daw dyan, huwag uminom ng malamig. Mainit din. Kasi pag malamig, lalabanan, kailangan mainit talaga, binagyamgam. Nabubuo yung dugo, tapos pag umakyat yan, kailangan talaga medyo baligamgam sa umaga, bago matulog, baligamgam. Iwas stroke po talaga tayo. Malamig yun. Oo. Para tigil-tigil at inom. O baligo, pwede rin maligam-gam. Kaya Basta hindi ka nang galing sa init. huwag lang galing sa init. Iinom ka ng malamig. O huwag ka yun, pagkagaling, inom ng tubig. Pag galing sa mainit daw, maligam-gam na tubig. Kaya pahinga. Huwag agad talagang pagkagaling sa init, nasaan yung rep? Kaya maraming na-stroke eh. No? So, yun po yung sabi ng ating Panginoon. Tingnan natin sa verse 12, that we should be to the praise of His glory, who first trusted in Christ. Verse 13, in whom you also trusted, after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, after that you believe, you were sealed with the Holy Spirit of promise. So lahat to tayo ay nakasilyo na. Ibig sabihin nakasilyo, pagmamay-ari na po tayo ng Diyos. Di ba? Pag bibili tayo sa pure gold, anong tatak nung plastic o ng kahon? Pure gold. Di ba? Ang hirap namang bumili ka sa pure gold, nakalagay SM. Okay lang kung dala mo yung plastic. Pero naturally, yung hindi pa bawal yung plastic, kung nabili mo sa SM, SM ang tatak. Nakasilyo na yon. Parang yung mga may ranso, mga baka, ang ginagawa nila, hiniruhan nila, linagyan silyo sa tatak. Para alam na sila yung may-ari nun. Kahit saan mapunta pang lugar, makikita na, alin din na, pwede nilang paltan yun. Yun, pwede paltan ba yung tatak nun? Ay nakatatak na, mahalata talaga sila. So, kumbaga tayo, hindi na tayo pwedeng agawin ng sino man. Ang nagmamay-ari na sa atin ay ang Diyos. Kaya, kung titingnan natin ang John chapter 10, ito yung tinatawag na eternal preservation of the saints. Napakaganda pong verse na yon, na ito yung nakakagalak po sa atin na kahit maraming struggle, pero ano po yung sabi ng banal na kasulatan? Sabi po doon ito, my Father which gave them me is greater than all. No man is able to pluck them out of my Father's hand. So makita natin na yung ating Diyos ay
walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Diyos. Kung maatras nga tayo, sabi doon, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Sabi ng Panginoong Kristo. Tapos sa 29, and the Father's hand, kamay ng Ama. So ilang kamay ang mahawak sa atin? Dalawa, kamay ni Kristo, kamay ng Ama, nakasilyo pa ng banal na Espiritu. So, yun po yung napakagandang balita na yung blessing na yun ay hindi natin pwedeng bayaran. Walang kondisyon yung spiritual blessing. Ang Diyos po ang gumawa. Hindi natin ginawa. Maliban lang yung temporal blessing. Alam, gusto mo magkapera. Ano gagawin mo para magkapera? Hindi magtrabaho ka, magnegosyo. Yun, hindi naman bababa ang pera galing langit. Alam mo, mula doon sa kaharian ng Diyos, puro isang sakong barya na ibabagsak dito sa bubong. Wasak po ito. Kalawang taas yung pinanggalingan, isang sakong barya. O yayaman ka nga, pero giba naman ang bahay mo, baka pati ikaw, tinamaan. So, yung spiritual blessing na bigay ng Diyos, wala pong kondisyon yon. Pero yung temporal blessing, may kondisyon pa. Ano po yung kondisyon? Makikita natin doon sa Joshua, sa Lumang Tipan. Tingnan po natin. Yung mga kondisyones na binibigay ng Diyos sa bayan Israel para sila ay pagpalain. Joshua chapter 1 verse 8. Ano po yung sabi ng ating Panginoon kay Joshua? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Sa Lumang Tipan, conditional din yung pagpapala ng bayang Israel. Para pagpalain sila ng Diyos, dapat sila ay nagbabasa ng Bible, dapat sinusunod nila yung nakasulat sa Biblia, para sila ay pagpalain. Yun ang condition. Pupunta tayo sa Bagong Tipan, John chapter 15, verse 7. Ano naman ang sabi ng ating Panginoon sa material blessing? Ang sabi po dito sa John chapter 7, sabi po ng ating Panginoon, if you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. So, yung blessing, yung mga gusto natin sa na material, may condition po ang Diyos. Ano yung condition? Kung mananatili kayo sa akin, at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang maibigan nyo, at ipagkakaloob ko sa inyo. So may kondisyon. Bago ibigay sa inyo, anong gagawin ng Diyos? Yun, kailangang sundin natin ang utos ng Panginoon. Yun, manatili daw tayo sa Kanya at manatili tayo sa mga salita niya. Siyempre, pag sinabing sa Kanya, siya ang ulo. Yung katawan, yung iglesia. Kasi hindi tayo pwedeng manatili kay Kristo, wala naman tayo sa Kanyang katawan. Kasi wala naman si Kristo dito, paano tayo mananatili? Ang tinutukoy doon na manatili tayo sa Kanya, yung Kanyang iglesia, yung Kanyang katawan na tinubos na ng Kanyang dugo. Acts 20:28. Yung Kanyang katawan, ito yung tinubos niya. Acts 20, tinan natin yung mga kapatid. Acts 20:28. Sabi po dito sa verse 28, take heed therefore unto yourself and to all the flock, over the which the Holy Ghost had made your overseers to pay the charge of God, which He had purchased. Lumilipad. We had purchased with His own blood. Yun. Binili tayo ng Panginoong Jesucristo sa sarili niyang dugo. Gano'n mo, ang pinangbili ng Diyos sa atin, hindi pira hindi ginto. Ang pinangbili sa atin para mabayaran yung kasalanan natin ay ano po? Yung sarili niyang dugo, pinangbili, ransom, ginamit doon, purchase binili niya. Wala, kung titinan mo, siya ay Diyos Tapos, nagkatawang tao, para lang alang sa atin, para matubos lang yung kasalanan natin. So, yung spiritual blessing, mga kapatid, ay ito yung nakaka-enjoy maglingkod. Kasi yung temporal, minsan, yung mga temporal na mga blessing, minsan may pera ka ngayon, bukas wala, biglang dati, tulad ni sister, biglang dumating yung pera,
Pero bukas yan, ibibili mo na naman. Parang paikot-ikot lang. So, minsan yung blessing, kahit yung kalusugan, minsan malusog ka ngayon, bukas uubo-ubo ka na naman. So, hindi natin madete kung yung physical blessing ay naka-steady. Pero yung spiritual blessing, hindi na po talaga mawawala yon. Steady talaga yon. Hindi mababawasan, hindi madadagdagan. Fix na po yon. So, di ba nakakatuwa yon? Na yung material na blessing, minsan mayroon ka ngayon, bukas wala na eh. Minsan maganda ka ngayon, after 20 years, Wala na. maganda ka pa rin, pero hindi ka tulad nung kabataan mo. Yun. Fresh na fresh. Eh, pagdating ng 90 years old, so, senior citizen ka na noon. Pag 100 years ka na, hindi natin alam kung anong kondisyon na natin. Dahil sabi sa Bible, 80 to 90, medyo hirap na rin ang buhay ng tao pag umabot ka sa ganung edad. O mabuti nga kung 90 years old, nakaka-basketball pa tayo, no? Whole court. Kahit dalawa lang kayo, hugan mo whole court. Malakas yun. Pero sa realidad, hindi talaga nangyayari yun. Talagang pag nagkaedad ka ng 40 and above, diyan na po lumalabas lahat ng mga sakit ng katawan. Kasi nga, totoo po yun na temporal lang po tayo sa buong mundong ito. Yun. Wala akong forever dito. Nung nagkasala si Adat Eva, nandun na po dumating yung physical death, spiritual death, lahat ng death dumating na po sa tao. Yung death to fellowship, death to lahat na klaseng kamatayan. Na-restore lang doon nung tayo ay na-born again through the power of the Holy Spirit. Kaya yung spiritual blessing, ito ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon. So, di ba? Pag ang tao may inspirasyon, ganado. Subukan mong magtrabaho, wala kang inspirasyon. Bakit naroon? Wala lang. Pero kung ang tatay, inspirado, makaatapos yung anak ko. Di ba? Kahit pawis na pawis yan, kahit hirap na hirap. Todo-todo yan. Bakit to? May inspirasyon siya. O bakit yung nag-a-abroad? Bakit nagtitiis sila? Minsan, wala silang makain. Minsan, hinuhulog ka sila sa third floor ng amo nila. Minsan, pinagmamulupitan ng amo. Bakit sila nagtitiis sa abroad? May inspirasyon sila. Na yung sweldo nila, pagkasahod nila, ipapadala sa mga anak nila. Ang mga anak naman nila, pagkatanggap, nung pinadala ng magulang, na hirap sa pagtatrabaho, ay minsan yung ibang mga pinapadala, anong ginagawa? Basta. Yun, basta dito, lalaki, o sabihin nila, nandito ako, hirap ako, pero ang katabi niya, yung kalaguyo. Dala mo yan, no? So, tempura lang talaga. Pero yung pinag-aralan natin, spiritual blessing, forever talaga yon. Pinili tayo ng Ama, inampun tayo, tinubos tayo, binili tayo, tapos binigyan tayo ng mamanahin, tagapagmana. Ano yun po yun? Walang kondisyon yun. Walang katapusan yun. Pagdating natin doon sa langit, doon natin makikita yung totoong ganda ng langit. Yun. Sa Bible, medyo hindi naman talaga sinabi ng pahapyaw lang ang sinasabi. Pero ang sabi nga doon, doon sa langit talaga, wala nang luha, wala nang gutom, wala nang mga gunlo pinipigure. Hindi pa natin talaga pwedeng i-figure ng kahit 50%, hindi natin pwedeng ganito doon. Kasi masasabi lang natin yun kung nandun na tayo. Pag nandoon na tayo sa langit, nagkakakuro kilala pa ang mga... Kilala natin pero magkakapatid na sa Panginoon. Hindi pero wala na yung mag-asawa kami, magganito, wala na yung... kasi sabi ng Panginoon sa langit, wala nang pag-aasawa. Sa langit ay magkakapatid. So yun lang po mga kapatid sa hapon ito at nawa tayo po ay maraming natutunan at sige tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Salamat o Diyos sa hapong ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat muli sa pamilya po, doon ng Dulas family at ang Komya, sa family ni Mr. Delaby. Sa mga anak niya, Lord, bigyan mo sila ng talino, wisdom, lalo na po sa kanang pag-aaral. Mananawa, makatapos sila ng kanang mga mithiin sa buhay at tawa sa pagtatapos nila ay kayo po ang mauna sa kanang mga buhay. Lord din po Diyos sa physical health, Dinanay Lourdes, Tatay Berting, kayo po o Diyos ang magbigay sa kanila ng physical health. Gamitin mo po ang mga iniinom namin, maging kasangkapan, maging instrumento ito para sa aming kalusugan, O God.
sa aming mga activity ng iglesia, sa mga gawain namin sa iba't ibang lugar. Kayo po Diyos ang magpala sa mga gawain pinakatiwala po sa bawat lingkod mo, Lord. Salamat o Diyos sa hapon ito. Pangunahan mo kami at gabayan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.